Sa may labas ng Massachusetts, nakatago sa malawak na tanawin ng Amerika, naroon ang isang abandonadong bahay na dati puno ng buhay. Itinayo noong ikalabinsyam na siglo, naging tahanan ito ng pamilyang Crowley, isang karaniwang pamilyang magsasaka noon. Dahil sa malaking pamilya, karamihan sa mga anak na lalaki ng Crowley ay lumuwas sa lungsod para magtrabaho at maghanap ng oportunidad, iniwan ang probinsya. Gayunpaman, si James, ang bunso, ay mahalang pagsasaka kaya siya'y nanatili. Kasama ang kanyang ama, nagtrabaho siya at kalaunan ay mag-isa niyang ipinagpatuloy ang pagsasaka. Habang umiikot sa bahay, may mga litrato si James kasama ang mga bata, pero walang indikasyon na nagkaroon siya ng asawa. Ang kapalaran ni James ay nananatiling misteryo, ngunit alam natin na ang bahay ay iniwan bandang 2008. Hindi malinaw kung ilang taon na si James noong panahong yun. Habang iniinspeksyon namin ang bahay, nadiskubre namin ang mga liham na nagpapatunay na may malaking utang si James sa iba't ibang nagpapautang, bangko at kamag-anak. May ilan na nagdemanda sa kanya. Samahan ninyo kami sa nakakabighaning paglalakbay na ito habang binubunyag namin ang buhay ni James at ang mga lihim na nakatago sa tahanan ng mga Crowley. Hoy! Welcome back sa inyong lahat sa panibagong episode ng Bros of DK. Ikakawit ko lang ito ng mabilisan. Dahil papasok tayo sa kamalig ni Ginong James. Ako si Leslie. Sa likod ng kamera si Danny gaya ng dati at nag-e-explore kami ng panibagong kahanggahangang lugar dito sa Massachusetts, Estados Unidos. Oo, isa na namang estado sa Estados Unidos kung saan ipapakita namin kung paano namuhay ang mga tao at kung paano namuhay si James sa farm na minana niya sa kanyang mga magulang. Napakagandang lugar ito. Sa tingin ko, napunta lang kami dito sa karwahe o kamalig na pinag-imbakan namin. Ilang pangkaraniwang bagay tulad ng barbecue para sa magagandang gabi at araw ng tag-init at mga gamit na pangkaraniwan para sa pag-aalaga ng harden. Oh Danny, gusto ko talaga ang mga lagari nila dito sa pader. Tingnan mo yan, 2 tao ang gumagamit nito at pinuputol nila ang malalaking puno gamit ang ganitong klase ng lagari. Pati ang bisikleta ni James, nakahiga pa rin sa ibaba. Iniwan ang bahay na ito mula pa noong taong 2008 sa tingin namin at lahat ng gamit ay naiwan pa rin sa loob. Kailangan nating mag-ingat dahil unti-unti na itong nasisira. Bahay ito mula pa noong ika-20 siglo. Mahigit 100 taon na ito at dito sa Amerika, mabilis masira ang mga ganitong lugar kapag hindi inaalagaan at pinananatili. Sige, nakikita natin ang isa sa mga unang artepakto na naiwan dito sa lugar na ito at mukhang isa itong uri ng kariton o timbangan para sa sakahan na meron siya. Sa tingin ko, siguro gamit ito sa pagtimbang ng butil at mais na tinatanim niya. Hindi ako sigurado. Mukha itong timbangan. Oo. Siguradong timbangan ito. Di ba? Sige? Mag-ingat tayo dito sa kwarto kasi may nagkakabagsakan na. Parang bumabagsak na talaga yung buong sahig. Kapag naglakad tayo doon, tiyak mahuhulog tayo sa basement. Ayaw talaga nating mangyari yon. Mayroon ding kalan na nakatayo dito. Kalan na gawa sa cast iron. May mga disenyong puno riyan.
Nasa gilid ka na may nakasulat na Scoff Oven 6303. Wow! Sige! Mag-iingat tayo pero pupunta tayo dito. Kailangan nating manatili sa kanang bahagi ng... Ayos ka lang ba, Danny? Oo. Sige. Oo, mag-ingat ka talaga. Mag-ingat ka talaga. Sige. May hagdan din dito na papunta sa itaas, sa mga kwarto. Hindi natin ito gagamitin. Una, ipapakita namin ang lugar sa ibaba kung saan dati nakatira si James. Hindi ko alam kung pumanaw na siya. Iyan ang bahagi ng kwento na hindi ako sigurado. Sa mga litrato na makikita natin sa buong lugar na ito, bata pa rin ang itsura niya, pero iniwan niya ang bahay niya at hindi na bumalik dito. At napakakaiba nun para sa amin. Kaya napunta tayo dito sa napakapayak na kusina kung ako ang tatanungin. Wala masyadong makikita rito. Isang maliit na hapag na may 2 upuan sa paligid. Makikikita mong naninigarilyo siya. May ilang pang sigarilyong naiwan niya sa mesa noong pumanaw siya. Ang kanyang kusina hindi nagalaw gaya ng araw na iniwan niya ito. Nandito pa rin ang mga pinggan pati huling ginamit niyang kutsilyo, tinidor at kutsara. Nandito pa ang mga kaldero at kawali na huli niyang ginamit sa pagluluto. Wow! Gustong gusto ko rin ang wallpaper na meron tayo dito. Yung ginto doon at lahat ng nandyan. Danny, may para sa'yo sa pader. Algarve, Portugal. Malapit ba yan sa'yo? Hindi, nasa timog yun ng Portugal. Yun ang baybayin ng Portugal. Wow, parang ang ganda ng lugar na yon based sa nakikita ko dito. Sa susunod na nasa Portugal tayo, kailangan talaga nating bisitahin yon. Pero plano rin naming pumunta sa Timog para mag-exploit doon. Pero yun ay talagang malayo sa timog. Para nyo na talaga ang dulo. Halos nasa Morocco na. Ito na ang dulo ng Portugal. Sige, gusto ko talagang pumunta. Tara na pare. Ay, gusto ko itong lumang timbangan na meron tayo dito. Nasa pounds ito. Oh, hindi ko maintindihan yan. Dati may patungan sa taas nito para sukatin ang lahat, pero wala nang patungan ngayon. Garapon ng kape at asukal sa likod. At syempre, di pwedeng mawala sa bahay ng Amerikano ang Amerikanong kalan. Gusto ko talaga ang kayumanggi nitong isa. Narito ang oven sa ibaba. At doon sa itaas, nandyan ang kumpletong bahagi ng kalan. Oh, napakatibay nito kasama ang orasan at lahat. At gusto ko talaga ang mga dial na meron dito. Wow! Pero ngayon, sasabihin mo Leslie, baliw ka talaga. Gumagana pa rin ang kuryente dito kahit matagal nang inabandona ang lugar na ito. Pero nausisa ako rito. Kung ang predator. Ay umaandar pa rin. Kung umaandar pa yon, hindi ko pa naririnig. Nakaawang lang, hindi naka-on. Sige, pinatay nila. Baka naka-off din ng saksakan. Alamin mo yan. Oh, nauha ko ang isa sa mga unang litrato, Danny. Hindi ito si James. Sa palagay ko, masyadong bata siya para maging si James. Anong taon ng litratong ito? Kita mo ba? Hindi. Walang petsa dyan. Para sa akin, hindi rin siguro si James ang lalaki. Makakakita pa tayo ng mas maraming larawan sa bahay. Sa tingin ko, hindi si James yon. Sige. Bago ako lumabas sa kusinang ito, gusto ko lang ipunto na bawat bahay na napuntahan natin hanggang ngayon ay sobrang magkakaiba sa isa't isa. Gusto ko ang mga pintuan dito at kung paano ito ginawa gamit ang mga biga sa taas. Dating aso lang pinto pero pininturahan ito ng puti pagkatapos. May mga built-in na kabinet tayo dito na hindi mo madalas makita sa Timog, pero karaniwan mo itong makikita sa hilaga ng Estados Unidos. Kaya bawat lugar o bawat estado sa bansang ito ay may kanya-kanyang natatanging mga bahay. Sige, pasensya na, tuloy tayo. Papasok na tayo ngayon sa silid tulugan ni James sa ibaba. Naniniwala akong dito siya natutulog. Mag-isa lang siya sa bahay at ito lang ang silid na ginagamit niya sa ibaba. Hindi talaga nagamit ang itaas na bahagi. Wow! Ayos pa rin ang kama. Nandyan pa rin ang sapin.
Gustong-gusto ko yung maliit na upuan dito sa harap. Napaka-unique ng muebles na ito. Parang bangko na pwedeng upuan habang nagbibihis. Unti-unti nang matatanggal ang wallpaper matapos 14 na taon ng pagkakabayaan. Diyan-dahan-dahang natutuklap ang wallpaper sa pader, umaabot ng halos 1 dekada. Pagkatapos, nasisira na rin ang ibang bagay at bumabagsak ang kisame. Gumagana pa rin ang alarm clock. Nasa alas 2:45 ito. Ano? Oo, tama ang oras sa tingin ko. Oo, pasensya na. European time ito, pero alas 14:42 ito. 8 lang na minuto ang diferensya. Wow, 8 minuto lang ang pagitan. Ang astig nun. Danny, nakita mo na ba ang nasa taas nito? Hindi pa, ano yan. Oh, Mukhang isang piraso ng gintang alahas. Gantimpala mula sa NRA. 50 talampakan para ito sa sports shooting. Nagpapaputok sila sa target at malamang nanalo ka dito sa 50 talampakang layo. I was looking at the Sa ibaba, ito ay susi ng kotse ng Mercedes. Sa pagtatapos ng pag-iikot, lalabas tayo at may kotse sa labas. Hindi ko pa tinitinan ng kotse, pero maaring ito ang susi ng kotse na iyon. Ang astig, di ba? Sige. Ano meron tayo dito sa ibaba? Artificial Insemination Corporation, Artificial Insemination Training Course, James Crowley. Ano yon? Artificial Insemination? Kaugnay ba ito sa pagkakaroon ng anak? Ang insemination ay artificial na paglika ng bata nang hindi kailangang makipagtalik. Sa tingin ko, yun na yun, pero lilinawin ko pa mamaya. Pati na rin ang. Andito pa rin ang kandila, kalahating upos, nakakabaliw. Sa tingin ko ito ang kanyang aparador kung saan naiwan pa talaga lahat ng kanyang mga damit. Tuwing nakikita namin ito, palaging nakakagulat para sa akin. Maliit na aklata na puno pa rin ng lahat ng kanyang mga librong gustong-gusto niyang basahin. Kasama rin ang short version ng pangalan niya. James, pero Jim ang tawag. Oo, sa tingin ko tinawag nila siyang Jim. Sige. Maliit na sabitan kung saan niya inilalagay ang maraming damit at mga gamit na ganon. Hindi naman ganon kahalaga, pero meron tayong kalendaryo ng bahay. Isa ito sa mga huling kalendaryo, 2008. At syempre, bilang isang magsasaka, meron siyang kalendaryong pangsaka. Sige. Bawal pumasok, may maiilap na hayop. Ay karaniwang karatula ito ng mga Amerikano. Talagang kahit saan mo makita sa Amerika ang ganitong mga karatula. Sa Europa, bihira kang makakita ng mga karatula na bawal pumasok. Wala rin kaming haanong pribadong lupa. Narito ang ilang unang larawan na nakikita natin. Hindi ako sure kung si James to kasi walang nakasulat sa likod. Malamang isa ka sa mga magkakapatid na nakatira sa loob ng bahay. para yon sa kutsilyo. Mukha pa nga itong kutsilyo o lalagyan ng ba ito? Mukhang ganun nga. Pamingwit. Tuwing libre siya, mahilig siyang mangisda. Tingnan natin. At nandun pa rin lahat ng mga damit sa mga drawer. Talagang kamangha-mangha. Sopas na may pansit. Ay, cup noodles pala. Isang lalaking namumuhay mag-isa. Hindi siya mahilig magluto pagkatapos magtrabaho sa bukid, kaya noodles lang lagi ang kinakain niya. Litrato ng babae at aso na magkasama. Ito ay mula kay... Muli, walang datos doon. Wala. Mga time code lang yan. Paminsan din siyang tumataya sa loto. Baka nanalo siya ng jackpot at nagpunta sa Caribbean o saan man, iniwan ang bahay magpakailanman. Sana ganoon ang nangyari, hindi siya pumanaw. Sige, ay, gusto ko yung natutuklap na pintura sa pinto dito. Hindi ba't nakakatuwang makita kung paano pantay-pantay natutuklap ang pintura sa pader at pintuan? Nag-enjoy talaga ako. Ngayon mga kaibigan, gusto kong ipakita sa inyo ang kwartong ito na para sa akin ay isa sa pinakamaganda sa bahay na ito. Lahat ay maayos pa ring nakaayos.
Katulad ng iniwan, ito ni James noong taong 2008. Sobrang gusto ko itong mesa dito na may tela pa rin, may peking prutas at pati na rin ang takurin ng tsaa dun sa dulo. Pero ang pinakakapansin-pansin sa mesang ito ay ang larawan ng baka dito. Ipinapakita talaga nito ang trabaho ni James at kung ano ang hilig niyang gawin sa buhay. Oh, nandito pa rin ang lahat sa ibabaw nito. Makikita mo pa nga itong sharp na kalkulador na naiwan dito. At ito, nagpiprint pa ng lahat ng mga kalkulasyon mo. May mga kalkulasyon pa nga dyan. Dito lang sa kwarto, may display cabinet tayo. Hindi, display cabinet talaga ito, Leslie. At lahat ng mga baso at iba pa. Nandyan pa rin lahat ng mga palamuti. Sa tingin ko, may photo album tayo rito. Mini album. Teka! Oh, galing ito sa travels. Siya ang kumuha ng mga larawang ito nung bakasyon. Mukhang Australia nga. Lahat ito ay Australia. Oh, siguro nagbakasyon siya sa Australia. Ay, ang galing naman yan. Kamangha-mangha talaga yan. Naiiwan pa pati Christmas card dito. Maligayang araw ng mga ina, Mayo 2, 1805. At itong redemo ay itinapon para sa malaking pagsanib. Nagmamahal Jamie, Laura at Jim. Ang Jim ay tiyak na pinaikling pangalan ng James. Maaring ito ang pangalan na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Parang palayaw lang ni Jordan para sa kanyang pangalan. Ito dito ay parang isang secretary desk pero iba ang itsura nito kumpara sa mga karaniwang nakikita natin. Wow! Isa na lang ang natitirang bisagra nito. Wala namang masyadong interesting dito maliban siguro sa bill na ito. Isa itong bill na ipinadala nila kay James. Sige, para yon sa sasakyan niya, malamang sa Mercedes na nasa labas pa rin. Maganda ang pagkakaayos ng bintana dito, may mga DVD player, radyo sa sulok at nandito pa rin lahat ng gamit. Tingnan mo ang daming kable dito sa baba, sobrang dami talaga. At may ilang telepono rin na naiwan dito, gumagana pa rin ang kuryente sa bahay. Hindi gumagana ito. Dito nakakonect ka. Ay, hindi pa nga nakasaksak ito. Hindi ko ito isasaksak, pero napaka-interesante. Oh, ito ay speaker dito sa ibaba. Oo, may speaker. Gusto ko yung balot nito. May isa pang maliit na display dito. Itong unan na pusa, grabe. Wow. May iba pang bagay sa ibaba at may diaryo rin dito. Palagi nilang pinapakita ang mga petsa tulad ng 1,970 wala matagal bago iniwan ang lugar na ito. Pero naipadala na sila. Oo, ipinadala sila kay James A. Crowley. Kaya parang may pangalawang pangalan din siya na hindi ipinapakita dito. At syempre, tungkol sa pagsasaka ang mga diaryo. Ang magsasaka, iyan ang pangalan ng dyaryo at pinag-uusapan nila ang mga artikulong ito. Laging ibalik ng maayos ang mga bagay. Bukod sa pagiging magsasaka, mahilig din siyang gumawa ng iba pa. Makikita mo rito ang ilang baseball gloves. At syempre, nakita na natin ang mga pamingwit kahit saan. Pero dito, mas marami pang mga pamingwit na naiwan. Oh, tingnan mo kung ano ang dapat na itsura ng pader. Diyos ko! Talaga bang naglagay ako ng piraso doon? Grabe, ay talagang nabibitak na ito. Sige, ano bang meron tayo dito? Control ng highway ng Missouri. Patrolya sa highway. Ay, puno yan ng mga larawan. Ay, siguradong si James ito noong bata pa siya. Tiya na tiya! Maraming larawan dito sa loob. Sige, ito ay mula sa pagsasaka. Tingnan mo ang malaking tumpok dito. Ay, usa pala. Akala ko kangaroo. Kasi kakakita ko lang ng litrato mula Australia. Oo, 3 lalaki ang nakatira dito at isa sa kanila si James. Di ko matukoy kung alin sa 3. Sige, may lapida tayo dito. At syempre, ang bukid. Kumuha sila ng mga litrato ng bukid, ng mga hayop doon, ng mga baka.
Sobrang interesante. Sige. Magandang kahon. At meron pa tayong natitirang bahagi dito. May parang drawer setup ito doon. Pero may magagandang larawan din sa ibabaw. Isang pira-pirasong larawan ng mga babaeng ito at may isang lalaki sa gitna, isang maswerteng lalaki. Dito sa likod, nakuha natin ang larawang ito. Mukhang si James ito kasama ang isa pa habang nangingisda. Hawak niya ang pamingwit at nag-enjoy sila sa lawa. Ito na siguro ang pinakamaliit na kaset na nakita ko. Ito ba ay para sa band recorder? Parang isang uri ng recorder. Sige. At huwag kalimutan, sa mga bahay sa Amerika, palaging kailangang may silyang tumba. Kung wala yon, hindi kumpleto ang lugar. O kaya naman, kalayaan at kasarinlan nakasulat sa ibabaw nito. Mahilig ang Amerikano sa kalayaan. Wow, interesante ito. Panahon na para sa susunod na kwarto. Ito yon. Ang sala, maligayang pagdating sa loob. Para sa amin, tinitingnan namin ito at mukhang moderno kumpara sa bahay mula nung ika-19 na siglo na kinaroroonan natin ngayon. Itong leday na sofa dito ay mukhang hindi bagay. Pero oo, malamang si James ay isang magsasaka. Hindi siguro siya pinakamayaman, kaya ginamit niya kung anong meron siya. Pero naiwan pa rin dito ang setup ng kanyang computer. At sobrang interesting nun dahil eksaktong ganito siya uupo dito habang naninigarilyo sa gilid. Nandito pa rin lahat ng gamit niya. May litrato pa siya dito kasama ang isang bata, siguro pamangkin niya o kung sino man. Hindi ako naniniwalang nagkaanak siya. Hindi na nag-on ang screen. Ang astig na naiwan pa rin lahat dito. Eksaktong kung paano ito iniwan ni James. May piano sa sulok doon. Elektrikong piano. Tingnan mo, luma na ang larawan, masasabi ko. Kamang may tamang baseball. Tinatry ko lang lahat na yon. Oo, napaan at draw na ang TV. Tingnan ko kung mapapalitan ko ang channel. May nakakabit ba dito? Wala siguro kasi hindi nakakabit ang kable. Hindi nakakabit. Ang astig kapag napagana mo ang telebisyon sa isang lugar na 14 na taon ng abandonado. Binuksan nila, gumana agad. Laging nakakagulat ang Amerika sa akin. Sinasabi pa rin ng marami na nakakabaliw sa Belgium at Europa pero gumagana pa rin ang kuryente sa mga abandonadong lugar. Mas madalas talaga itong mangyari sa Estados Unidos. Nakagulat talaga yon sa akin. At para tapusin dito sa kwartong ito, meron din tayong drawer dito sa gilid. Parang vanity drawer ang setup nito. Magandang babae na may guya doon. Palagay ko siya rin yung babaeng nakita natin doon. Oo, pareho ang mga itsura ng muka, masasabi ko. Tingnan mo ito. Isang card na may 2 pusa. Sulat kamay lahat. Mahal kong James, ay mahal na mahal kita. Matalino, masipag, gwapo at nakakatawa siya. Hindi, namimiss kita. Love letter ito na natanggap ni James mula kay Debbie. Nakasulat dito. Gusto kong sumiksik sa tabi mo. Kuwit, James? Sinulat niya doon. James, sigat ka sa mga babae. Sobrang gusto ko ito. Wow, ang gaganda ng mga nahanap mo. Oo naman. Si James, siya ang astig. Pati medyas at lahat. Ginamit niya ang buong bahay at dito siya tumira sa ibaba, masasabi ko. Sige, panahon na para dalhin ka sa itaas. At naniniwala kami na sa itaas, matagal na siyang hindi tumira doon. Ang itaas ay mukhang mas luma kaysa sa ibabang bahagi. Sige! Magandang pasilyo dito. Ang parol sa gitna, magandang hagdanan.
Oh, may isang bagay akong ipapakita sa iyo dito sa baba. Natagpuan ko ang mga yon. Itong mga ito ay para kay Crowley James. Kaya si James yon at galing sila sa taong 2002. Mukhang mga x-ray to ng kanyang bukong-bukong. Ganon din ang sabi ron. Sa tingin ko, hindi naman ito isang sakit na nagbabanta sa buhay o kung anuman, pero tiyak na nagkaroon siya ng ilang problema sa kanyang kalusugan at katawan. Sige. Panahon na para umakyat tayo sa magandang hagdan ito papunta sa itaas na palapag. Gustong-gusto ko ang wallpaper na nilagay nila dito. At yung pakiramdam na nararamdaman mo kapag naglalakad ka sa mga itaas na palapag na ito. Tinitingnan ko lahat ng nasa loob. Pumapasok na talaga tayo sa bahagi ng bahay na mas matanda at matagal nang hindi nagagamit. Tingnan mo halimbawa itong kwarto na nakikita ko dito sa harap ko. Ang bed frame, tiyak na mula pa nung nagsimulang manirahan dito ang mga magulang. Malamang matagal na nilang pag-aari ito. Magandang antigong bed frame. Napaka-unique ng disenyo ng kama na ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Gusto ko na yung bedsheet ay nakalatag pa rin dyan sa kama sa loob ng maraming taon. At pati na rin yung ilaw sa sulok, Danny. Talagang kamangha-mangha ito. Parang hugis muha sa ilalim. At kapag inangat mo ito, mukhang may mekanismo ng lamparan ng langis sa loob, pero de kuryente talaga ito. Nasa ibabaw rin ito ng magandang lamesa. At ang akala mong normal na upuan ay isa palang silyang tumba doon sa sulok. Mga Amerikano, ewan ko kung bakit, pero mahilig talaga sila sa mga silyang tumba kahit saan. Ay sa itaas, hindi na gumaganang mga ilaw. Oh, mukhang umabot na rito ang sunog. Grabe, buwang pader. Amag ba ito oh? Hindi, sunog ang nangyari dito. Sa tingin mo ba ito yung siminea? Oo, kasi dito natatapos yung living area at parang may siminea sa baba. Baka sa pagdaan ng panahon, medyo nasunog ito, pero di ako sigurado. At dito, makikita na talaga natin na tumatanda na ang lugar na ito. Siguro ito ang dahilan kung bakit umalis si James. Baka kailangan ng bahay ng renovation at wala siyang pera para dito. Lumipat siya sa mas maliit na lugar. Mga posibilidad yon. Pumapasok tayo sa isang maganda at lumang kwarto. Kakakita ko lang ng librong ito dito, Partners of the Arch Rail. At may pangalan itong Paul sa gilid nito. Kaya maaring si Paul ay isa rin sa mga nakatira sa bahay na ito. Wow, ang ganda ng lampara na yan. Gusto ko yung karwahe dyan, karwaheng hinihila ng kabayo. Dito rin sa ibaba, napaka-interesante ng disenyo. Mayroon pang mga libro dito. Mga gumugulong na damo. Alam mo ba kung anong gumugulong na damo, Danny? Yung bola ng dayami na gumugulong sa kalsada sa mga lumang western na pelikula. Iyon ang gumugulong na damo. Makikikita mo lang yon sa Texas, Arizona at katulad na lugar. Kaya saka na yan pag nagtatrabaho na tayo. Magandang maliit na kwarto. Kita na pinoprotektahan ni Maria ang dati natutulog sa kama rito. Gusto ko rin talaga ang wallpaper. Maganda ang kulay na lila at asul dyan. Tama ba ang nakikita ko? Isa ba itong reclining na upuang may upholstery? Ay naku, gumagalaw ang sandalan. Ay, umatras niya ito. Ang ganda ng upuang ito. Na yun lang ako nakakita ng ganito. Wow! Hindi ka makakakita ng ganito sa Europa.
Taya ang mga Amerikano, kumuha sila ng inspirasyon mula sa Europa para sa kanilang mga kasangkapan at pagkatapos ay inilagay nila ang Amerikanong kaginhawaan sa mga kasangkapang yon. Sa Europa, hindi man lang may isip ng mga tao na gumawa ng upuang ganyan. Pero dito, gusto lang talaga nila ang kaginhawaan na pinagsama sa magandang estilo. At iyan ang naging bunga nyon. Sige, may magandang ilaw din dito sa pader. Dadalhin tayo niyan sa susunod na kwarto. Tinitingnan ko lang kung mapailaw ko ito. Ayaw na nitong gumana. Dadalhin tayo niyan sa kabilang kwarto. Ito talaga ang isa sa pinakamalinis na kwarto. Wow! Lahat dito ay perpekto pa rin. Sa tingin ko, hindi dito natutulog si James dati. Maaring ito ay naging silid tulugan noong mga nakaraang panahon. Maayos pa rin ang lahat ng mga gamit dito sa loob. Nakaayos pa rin ang kama. Mayroong isang manikang palamuti sa ibabaw ng kama. Gusto ko ang magandang disenyo dito. May maleta kang nakatayo sa tabi ng kama na walang laman. Pero napakaliit lang nun. Iikot mo ito sa ganitong paraan. Tapos may maganda ring mesa dito. Si Hesus Kristo sa itaas doon. Pinoprotektahan niya ang natutulog sa kwartong ito. Ilang mga relihiyosong estatwa. Ang mga taong nakatira dito, si James, malamang pati ang kanyang mga magulang, sila ay napaka-relihiyoso. Makikita mo pa rin ito sa ilang bahagi ng Amerika dahil relihiyoso pa rin ang mga tao. Sa tingin ko, mas relihiyoso ang Amerika kaysa European Union na yon. Oh, tuyong rosas ito, Danny. Wow, ang tagal na nitong nandito sa librong ito. Parang habang buhay na talaga. Sa bahaging ito ng kwarto, may ilan pa tayong gamit. Magandang maliit na drawer dito. Palagi akong natutuwa kapag nakakakita ako ng mga ganitong diary. Ito ay mula noong 1994. Palagi kong tinitingnan ang mga patalastas doon tulad ng para sa isang panggapas ng damo. Narito ang patalastas para sa lagusan ng silong. Isang bagay na talagang Amerikano. Sige! Dito sa side na to, nandito si Maria. Kailangan din niyang nasa loob ng bahay. Hindi gumagana. Nakikita mo na kung ano ang ginagawa ko, di ba? Tinitingnan ko kung ito rin ay reclining chair, pero hindi. Pero maganda rin ang disenyo nito. Magandang upuan, pero kailangan pa ng konting ayos. Unti-unti itong nasisira dahil sa matagal na pagpapabaya. Sa palagay ko, mas matagal lang napabayaan ang itaas na palapag. Mas matagal pa. Isang typical na Amerikanong. Vacuum din na nakatayo dun. At syempre, huwag nating kalimutan, meron tayong napakalaking baul dito sa loob. Tingnan mo yan! Gusto ko palagi ang ganitong mga larawan dito sa loob. At syempre, punong-puno ito ng mga kumot. Mukhang ang kumot na ito ay ganap ng tinahi. Mga piraso ng tela na tinahi para gawing murang kumot siguro. Bakit pa nga ba nila gagawin yon? Makulay ito. At makulay nga, totoo rin yon. Sige. Ang laki ng baul na yon. Gusto ko talagang dumaan sa pintong yon papunta sa susunod na kwarto. Kasi sa tingin ko, oo, magkadugtong yan. Parang may kabinet o aparador sa gitna. Tapos pwede mong itulak yon at babalik ka sa hallway. Ayos yung lagusang yon. Lalabas ka mula sa kwarto mo, magbibihis ka at agad kang nasa hallway. Sige. Isara na natin ito. Ituloy pa natin. Dito ay may nakapatong sa salamin. Opo, kaya mag-ingat ka. Oo, ayokong mabasag ito. Isa pang kwarto, malamang isa sa mga lalaki na dating natutulog dito, nakatira dito, ay dito sa kwarto na to. Naiintriga ako sa gamit natin dito. At ito ay isang agila.
Hindi ako sigurado kung para saan ito dati. Mukhang para ito sa bukid o kung anumang ganon. Sige, hindi ganong interesante ang kwartong ito. Kita mo naman, dati lang itong silid tulugan ng isang tao. Mayroon lang tayong espasyo para sa aparador. At ang nag-iisang banyo sa buong bahay ay nandito sa itaas. Kaya tingin ko, ginagamit pa ni James ang banyo noong nakatira siya rito. Kita mo, nandito pa rin ang bathtub, inidoro at lahat ng gamit. Lahat ng mga panlinis niya at iba pang gamit, pati yung librong binabasa niya habang nakaupo sa inidoro, nandyan pa rin. Ito na ang huli niyang pang-ahit at tuwalya. Naisip ko kung may tubig pa, wala na, hindi na gumagana. Pero gumagana pa rin ang ilaw. At syempre, pati na rin ang mismong bathtub. Nandun pa rin ang lahat ng bagay. Grabe! Ang wild ng lugar na to, Danny. May isa pang huling bahagi dito. Hindi ako sigurado kung para saan ang kwartong ito nung may nakatira pa rito. Pero makikita mo na may setup ng labahan dito. Sa tingin ko, nung nakatira pa sila dito siguro nagplansa, naglaba at gumawa ng gawain ang nanay ng bahay. May magandang damit na naiwan dito. Wow, gustong-gusto ko ang estilo nito. Pati yung plantsahan at makinang panahi nandito pa rin sa baba. Singer yung makinang panahi, pero parang mas bago itong modelong ito kumpara sa mga karaniwang nakikita natin. Isa pang magandang upuang may upholstery, nasa sulok doon. May isang tao rin na mahilig sa musika dito sa lugar na ito. Anong klaseng instrumentong pangmusika yon? Acoustic na gitara ba yon? Ganon ba kalaki yon? Oh. Talaga? Wow! Hindi ako yung tipo ng tao na tumutugtog ng mga instrumentong pangmusika. Wala talaga akong hilig sa musika. Kaya ayun. Ano to? Oo, walis lang yan. May nakasulat dyan na sweeper. Ooh, sweeper. Ooh. Sweeper, sige. Ang daming kalat dito, gaya ng nakikita mo. Pero punta tayo doon kasi yun ang itaas ng kamalig na pinasok lang natin, doon sa ibabaw. Sige. Lalapit ako dito, tapos isasara ko ito para sa'yo. At dito sa gilid na ito, may ilang bagay na maaring maging interesante para sa'yo. May malaking baul tayo dito. Walang laman yan, sa kasamaang palad. Sige. Ilang kasangkapan lang ang nandito sa itaas. Isang magandang kamalig. Sige Danny, oras nang lumabas at ipapakita ko sa iyo ang labas ng bahay. Hanapin natin yung Mercedes na kotse at kung ano pang natira doon. Sa tingin ko, pababa ito sa hagdang ito at pagkatapos ay maaari tayong bumaba sa napakatarik na hagdang ito. Sige, subukan ko ito. Kami ni Danny ay nag-uugnay lang ng ilang bagay at nabanggit na namin ito dati, ngunit nandito, sinasabi rin dito. Mga Christmas tree at iniisip namin na si James ay maaaring nag-sideline rin sa pagbebenta ng mga Christmas tree tuwing taglamig dahil nakita namin ang malalaking lagari sa kamalig. Ngayon, lalabas na tayo. Dadalin kita at ipapakita ang labas ng bahay. Lagi naming inuugnay ang mga bagay dito habang umiikot. Pwede rin tayong lumabas dito kung gusto mo. Nabubuksan din ang pintuang ito. Sige. Ang likurang pinto ng bahay. Ayan na. Ooh. Ikaw oh. Mas maganda sa labas. Mas maganda talaga. Tingnan mo, may thermometer dito. Sinasabi nitong 41 degrees Fahrenheit na yon. Walang Celsius kaya hindi ito para sa mga European na tulad natin. Sige. Nabubulok na ang porch. Wow.
Inilalagay niya rito ang mga kariton para mag-enjoy sa magagandang araw. Sa tingin ko, dati ring may hagdan dito pero wala na ngayon. Oo, yan ang sinasabi ko. Yung kotse doon. Iniisip ko kung Mercedes ba yon. Sa tingin ko, hindi naman. Sa tingin ko rin, hindi naman. Mukha itong parang truck. It's definitely not Mercedes. Oo, para ito sa taong mahilig magbisikleta, gaya ng mahilig maglibot sakay ng bisikleta. Kakaiba ang kotse na ito dahil sa maraming bintana sa likod. Grabe, hindi ko alam kung anong brand ito. Wala namang nakasulat. Volkswagen ito. Volkswagen ito. Volkswagen ito. Talaga? Oo. Hindi ko akalain na Volkswagen pala ito. Oo nga. Malalaking letra dito, Ay, wow. isang Volkswagen. Hindi ko mahulaan yan. Hindi pa ako nakakakita ng ganyan, pero pwede mo sigurong gawing camper yan sa tingin ko. Oh. At ito ang bakuran ni James. Dito makikikita natin ang bahay niya. Sa totoo lang, napakalaki nito, masasabi ko. Kasama na yung nakakabit na kamalig at lahat ng iba pa. Pansinin mo yung mga punong unti-unting bumagsak sa ibabaw niyan sa paglipas ng mga taon. Talagang nagkakabiyak-biyak at nagkakahiwa-hiwalay na ito. Talagang nag-enjoy akong tuklasin ito. Tingnan natin ulit ang harap ng bahay bago tayo magpaalam ngayong araw. Ang ganda ng kahoy sa labas. Mas maganda ang itsura sa gilid. Oh. Nilalamig ka sa loob. Oh. Gusto ng lamig. Maganda ang harap ng bahay. Talagang nag-enjoy akong tuklasin ito. Sige. Habang tinatamaan ng araw ang mukha ko at iniikot ang bahay ni James, nagtataka pa rin ako kung anong nangyari at bakit wala na siya. Hindi ako naniniwalang pumanaw na siya kaya misteryo ito sa amin. Napakagandang lugar itong tuklasin. Talagang nagulat ako na gumagana pa ang kuryente at lahat, literal na lahat ay nandoon pa sa loob. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa panonood ng video ngayong linggo. Kung nagustuhan ninyo ito, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel kung bago ka dito, mag-iwan ng magandang komento sa comment section. May link din sa description para sa Patreon. Matutulungan nila kaming masuportahan ang ginagawa namin at makapaglibot sa mundo para tuklasin ang mga kamanghamanghang lugar na ito. Kita-kits tayo sa susunod na linggo para sa panibagong episode. Salamat at paalam. Mahal ko kayo.